Pinoy Kultura, because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas Radyo Publiko Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala.
walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan at sa lalong-lalo na po sa mga OFW nasan man po kayong panig ng mundo. January 23, 2025 po, live na live po tayo ngayong hapon dito lamang po sa tahanan ng OFW, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At isa na naman pong makabuluhang episode ang inihahandog natin sa hapon na ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko D. Guzman, at tulad po last week, hindi po ako nag-iisa dito sa studio. Kasama po natin ng isa ring regular na makakasama ninyo at makakausap natin sa halos lingguhang pakikipanayam natin dito sa ating programa. Walang iba po, Director Jasmine Gapata ng Institute for Advanced and Strategic Studies ng Department of Migrant Workers. Good afternoon, Dear Jas. Salamat, Ase Kiko, at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood, mga OFWs at kanilang mga pamilya. Ako po ay nagagalak sa karangalan at tiwala na binigay sa akin ng DMW, ng ating Pangulo, at ng ating kalihim na maging co-host po ng tahanan ng OFW. Ang gusto ko po at hangarin ko po ay mapatawa kayo, matulungan at maabot saan man kayo sa panig ng mundo. Yes, correct. Oo, 'di ba? Parang sabi nga natin, anywhere in the world. Yes. Last week, Dear Jazz, pinakilala natin sa Kadiniskas. Sabi ko nga nagpunta tayo sa disyerto. Dalawang former OFW leaders ang ating kasama last week. Assistant Secretary Venny Legaspi at Director Charles Tabu
ng land-based concerns. So, saan naman tayo pupunta ngayong linggo? Ayan. Mukhang sa karagatan tayo ngayon. Sa karagatan, Kiko. correct. Sa karagatan. Ngayong linggo po naman ay ito naman po ay handog namin para sa ating mga kababayan na mga marino, ating mga kababayan seafarers. Diyan lamang po kayo at makinig naman, pamaya-maya lamang. Ang guest po natin ngayong hapon, para sa inyong kaalaman, ay mula naman po sa DMW Office of Sea-Based Concerns. So, mamaya po ay ating pong mapapakinggan ang kanila namang kwento tungkol sa kanilang opisina at ang kanila namang pong mga serbisyo. Tama ka dyan, si Kiko. Bukod sa mga nabanggit mo, ating ikikwento ang bawat tagumpay ng mga OFW at itaas ang kanilang kaalaman sa mga programa at serbisyo ng DMW at sana ay magbigay inspirasyon para sa kanilang pagsisimula sa bagong yugto ng buhay kasama ng kanilang mga pamilya tulad sa reintegration programs mo. Correct, oo. Sa reintegration programs at mamaya din, hindi lang po reintegration kasi nabanggit natin yung reintegration last week. Yung iba pa pong mga serbisyo din ng iba't iba pa pong mga opisina at sangay ng DMW ay atin din pong mapapakinggan at atin din po namang mapag-uusapan. Ayan. So bago po tayo magsimula, hello po muna uli sa ating mga tagapakinig at nanonood. Tayo po ay live ngayon, di lamang dito sa studio sa Radyo Pilipinas. Live na live din po tayo online sa Facebook account po ng Radyo Pilipinas, sa Facebook page din po ng Department of Migrant Workers. So wag po ninyong kalilimutang mag-like, mag-follow sa ating social media pages at mag-comment na rin po. I-share ang aming episode ngayon at kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong mag-atubili na ipadala po sa amin ang inyong mga katanungan at agaran naman po namin itong sasagutin at tutugunan. Kamusta rin po sa ating mga kababayang OFWs. Again, saan ka man sa mundo, mamaya lang po makakasama natin. Sabi nga namin, si Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concerns, Attorney Jerome T. Pampolina, at ang kanyang direktor, si Director Ogie San Diego, upang magbahagi sa mga impormasyon ukol sa mga sea-based OFW services. Yan. At pero bago po yan, atin po muna pakinggan ang mga highlights sa mga nakaraang taon. Atin po muna pakinggan ang mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Para sa unang balita, si Kiko, ito na balita to last week. Nagkaroon ng joint declaration of intent na pinirmahan ng DMW at Ministry of Economic Affairs and Employment ng Finland. Nitong January 16, pinirmahan ng DMW sa pangunguna ni na Secretary Hans Leo Kakdak at Minister Arto Olavi Sartonen ng Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment ang Joint Declaration of Intent para sa pagpapalakas sa ugnayan ng ating dalawang bansa. Kabilang sa nakasaad sa deklarasyon ang pagpapalakas pa sa bilateral relationship at pag-explore ng mga areas of mutual interest and cooperation ng Pilipinas at Finland. Tinalakay rin ng interes ng Finnish government na mag-recruit ng mga OFWs habang dumaranas sila ng mababang birth rate. Alam mo, problema to talaga sa aging society na po ang mundo. Scandinavian countries lalo na. Hindi lang Scandinavian countries pero sa ibang panig ng mundo na rin. So nagiging malakas ang demand po sa ating mga Pilipino manggagawa. So lalo ilan na po sa mga care economy na tinatawag natin sa mga caregivers. Yes, So ilan pa sa mga pinag-usapan ng establishment ng bilateral labor agreement at recognition ng ating mga nurses, which is a good news para sa atin. So, yan po, antabayanan nyo lamang po yan na nabalitaan ko kasi may mga nagre-recruit na daw po. Wala pa pong open na recruitment para dyan ha. Paalala lang po sa mga kababayan natin, scam po, sa kapeke po yung mga nagsisimula ng mag-recruit. Kababalita pa lang po namin last week, sinisimulan pa lang po ang pagbalangkas ng recruitment channels papunta po sa Finland. So, wag po muna tayong magmadali at makinig doon sa mga nagre-recruit na yan. Ano po, sa tamang panahon po ay sa Department of Migrant Workers nyo mismo maririnig, pagbukas na po mismo yung mga job order papunta po ng Finland. At sa ibang balita naman po, kabubuang 1.63 million na livelihood assistance ang ipinamigay ng Department of Migrant Workers sa Cagayan Valley o sa Region 2. Humigit kumulang na 160 plus na OFW beneficiaries mula sa Isabela at Nueva Ecija ang nabigyan ng livelihood assistance na may kabuuang 1.63 million. Nito lamang January 17 sa Isabela Capitol Building. So ito ay programa po sa ilalim ng Livelihood Development Assistance Program
at Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program ng National Reintegration Center for OFWs upang makaalalay po sa ating mga former OFWs na nagbabalik po dito sa Pilipinas at para makapagsimulang muli sa kanilang mga komunidad. Ayan po ang ating ano. At ang tabayanan po ninyo, marami pa po ito sa iba't ibang region. Makipag-ugnayan lang po sa iba't ibang mga opisina at sangay ng opisina ng DMW sa mga regional centers po natin nang makapag-avail din po ang ating mga former OFWs ng reintegration assistance. Di lamang po sa pagninegosyo, ganun din po sa training at sa iba pa pong mga skills development na maaari pong maihatid at maitulong po sa kanila. Ayan. At sa kaugnay, yung binanggit ko kanina, Director Jazz, oo. Ito, talagang kailangang tutukan, di ba? Dahil higit 70,000 illegal job posts sa Facebook at TikTok pinatanggal ng aming kawani. Yes, actually ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers at sa Meta at TikTok Philippines. Naalala ko ito, ang programa pong ito ay nasimulan noon pang pandemic actually, na dumami ang mga illegal online job postings. Kaya lagi namin sinasabi, think before you click. Bago po ninyo patulan yung mga job advertisement online, okay, bago po nyo patulan yung mga yan, magsaliksik po muna kayo at magtanong po ng direkta sa Department of Migrant Workers. At kasama po na pinatanggal yung mga peking account na rin ng mga government agency, Director Jazz, ultimo mga LGU, na sinasabing nagre-recruit. Napepeke po talaga. So mag-isip po talaga tayo. Meron naman po kami po ay may 24/7 hotline. Yes. At may mga Facebook channels po kami. Pwede po kayong magtanong. At pwede nyo pong makita sa aming website yung mga listahan ng mga lehitimong job order natin. Job order and mga recruitment agencies, yes, diba? Po. At doon lamang dapat na nag-a-apply, dapat po ay lisensyado yung recruitment agency at ganun din po ay accredited o aprobado ang job order na dapat ninyong applyan. Lahat po yan ay nakikita sa website ng DMW. At kung kayo po ay may duda o kaya kayo naman po ay sa palagay ninyo ay naging biktima, pinapaalala nga po ng Department of Migrant Workers, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating Migrant Workers Protection Bureau. Pakihanap lamang po yan sa Facebook at pakifollow na rin po at magtanong po kayo at agad naman po kayong sasaklolohan at agad naman pong sasagot ang ating mga kawani sa MWPP. Ayan. Okay. Susunod na po ang ating panayam kay Assistant Secretary Jerome T. Pampolina ang ating Assistant Secretary ng Sea-Based OFW Concerns upang magbahagi ng mga impormasyon at sentimiento. Yes, ayan. Pagkatapos yan, ay ilang paalala? Yes, pagkatapos po yan ng ilang paalala at magbabalik po tayo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 3,500 bahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Samar, Leyte at Biliran. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang mga bahay na ito ay matitibay at kayang siguruhin ang kaligtasan ng bawat pamilyang titira rito. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin nito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Oras po natin, 3:26 ang hapon. Nagbabalik po tayo dito lamang sa tahanan ng OFW.
At ito po ang kaagapay segment ng DMW kung saan po ay aming tinatalakay ang iba't ibang mga serbisyo at iba't ibang mga opisina ang aming fini-feature dito. Nang sa ganun naman po ay mas makilala at ating mas matutukan kung ano pa po ang mga programa naman ng Department of Migrant Workers. So, Director Jazz, sino ba ang ating guest sa hapon na ito? Siya ay ating kagalang-galang. At syempre kaibigan, si Assistant Secretary Jerome T. Pampolina ng Sea-Based OFW Concerns. Siya may explain niya. Tayo kasi pag naiisip natin OFW, minsan mga domestic workers, mga construction workers, engineers, mga ganyan, doctors. So it's land-based. So nakakalimutan natin minsan, pati kami minsan nakakalimutan namin eh. So baka buti na lang di siya nagtatampo sa amin. Na may mga sea-based tayo na napakalaki ng napakalaki ng ambag sa ating ekonomiya. At again, this is the sea-based segment of the industry and mga marino po natin, mga seafarers. So sige po. Ayan, ito po so ang ating ASEC Jerome, ASEC JTP, kung aming tawagin, bati ka naman muna. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na naimbita ng aking mga colleagues from DMW, si Asek Kiko at si Dir Jazz. So first time ko po na mapunta dito sa radyo at na medyo mga experts na pala ang aking mga katunggali dito sa mahiyain to eh. Mahiyain to eh. Kaya nung napilitan, sabi namin mag-live dito sa studio at nang mapakinggan naman ng mga kababayan natin yung programa, 'di ba? Yung programa sa kayong lalong-lalo na syempre, ise-segue ko pa ba ng pangmatagalang, lalong-lalo na yung kapipirma-pirma lamang nitong pagbubukas ng taon. At in effect na ba, Asek Jerome, in effect na ba ang Magna Carta, ang IRR ng Magna Carta? Ang batas po ay in effect na. It's effective October 12, 2024. Pero po yung implementing rules and regulations o yung tinatawag na IRR sa January 25 pa po. So Sabado po, effective na po siya. So actually po yung mga programa ginagawa na po natin ngayon. Ang ano lang po is siyempre yung mga ibang mga provisions doon, ang effectivity pa nila ay sa Sabado pa po. So ano po yan, 15 days from publication. So we published it, the signed IRR on January 9. It was signed January 8 before the President. The signatories there, main signatories were Secretary Hans Leo Kakdak of the Department of Migrant Workers and also Administrator Sonia Malaluan of Marina. So January 8 po yun. January 9 po, eksakto po, 90th day ng from the effectivity of the law. Eksakto po 90th day ang January 9. Na-publish po natin yan sa Manila Bulletin at saka sa Philippine Star. So base po sa ating IRR at sa batas, you have 15 days following the publication of that IRR yung kanyang effectivity. So 15 days po ang pag-compute po namin. Medyo mahina po ako sa math pero sabi po ng mga magagaling sa amin sa math, sabi nila January 25 po ang effectivity ng ating IRR. I think po, before natin pag-usapan yung detalye ng IRR ng Magna Carta for Seafarers, paki-explain nga, Asek, ano ba talaga ang aims and the rationale ng bakit nagkaroon tayo ng Magna Carta for Seafarers? Ano ba talaga ang kanito? Para yung IRR afterwards, bakit nga ba nagkaroon ng IRR? Pero ano ba yung hangarin ng batas na to? So ang main purpose actually ng Magna Carta is to provide the seafarers the rights. So Magna Carta, so panay mga karapatan po ng pangkalahatang pagbabalangkas. Correct. Nila, so parang pangkalahatang pagbabalangkas and pag-summarize ng mga rights ng ating mga seafarers, Filipino seafarers at yung mga duties ng mga ship owners at saka manning agencies para po exercise ng ating mga seafarers ang kanilang mga karapatan. And it covers both domestic and overseas seafarers. Ayan, just to be clear, kasi ano po yun,
majority of the provisions cover overseas seafarers kasi mas kailangan po ng hindi naman sa pero mas they would need more protection kesa dito sa domestic. Kasi domestic, you have the Department of Labor and Employment which protects our domestic seafarers as well as yung mga domestic na laborers po natin. So ang ano po natin, just so you know po, 2009 pa po, meron ng House Bill or Senate Bill na propose para dito sa Magna Carta for Filipino seafarers. So, ganun po katagal bago po naipasa ang ating pong Magna Carta for Filipino seafarers. Pa yata tayo nun. Laro pa yata kayo. So makikita lang naman po na napakalaking achievement nitong Magna Carta. And syempre, dahil po dyan, ano naman po ang laman ng IRR? Kung syempre po, meron tayo, sinabi nyo po, pangkalatang pagbalangkas ng mga karapatan ng mga marino. Pero ano naman po, bakit napaka-importante naman ng IRR na napasa? Kasi yung Magna Carta for of Filipino seafarers, medyo general ang mga provisions. So ang IRR po ay para po maklarify ang mga nakasaad na provisions dun sa batas. So hindi po ang IRR po hindi po nagdadagdag ng panibagong provision dun sa panukalang batas. Ang ginagawa lang po niya ay ina-explain, kina-clarify kung ano yung nakalagay dun sa batas. For example, yung kunyari yung karapatan na for legal representation. So nakalagay lang doon sa batas, may legal, and you have the seafarer has the right to free legal representation. Ang kinalaro po namin noon, syempre, ano bang ibig sabihin ng free legal representation? Pag pumunta ba ako sa abogado, libre na agad. So hindi po ganon. Kailangan po i-clarify po natin na dalawa pong aspeto po yan. Meron po dito na kung kunyari magpa-file ka dito ng kaso, for example, magki-claim ka ng disability benefits, pwede kang humingi ng tulong dun sa PAO, sa Public Attorney's Office, na libre po ang serbisyo. So isa po 'yon. Ang isa pong mas siguro na problema ay pag may nangyari po sa isang seafarer at nakasuhan siya abroad. Ngayon po, medyo madami po tayong sad to hear po, pero may mga drug cases po tayo na encounter. So medyo mahirap po na pabayaan na lang po natin sila, pero ang po natin, ang mandato po ng DMW ay tulungan po lahat ng OFW. Kahit po ano man ho ang estado nila dun sa bansa na yon. So ang nakalagay ngayon sa IRR, we will provide, the DMW or the OWA will provide the more than financial but legal assistance to the seafarer who would need yung legal assistance para dun sa kaso niya. So ano po to, medyo marami pong mga ganong instances na kailangan i-clarify because the law is very minsan po medyo general. Meron naman po mga specific, kunyari po yung mga grievance mechanism, yan medyo sa batas, medyo nandun na siya, so more or less parang hindi na masyadong ginalaw dun sa IRR. At syempre, di ba, nabanggit mo kanina, Asek Pampol, sabanggit mo Asek Jerome kanina yung may mga unfortunate incidents di ba? Pero ano ko lang partner syempre iba yung kasiyahan natin yesterday and actually yesterday when we heard about the news. Yung 17, tama ba? 17 Galaxy MV Galaxy seafarers natin na mahigit isang taon din na naging bihag dito sa may bandang Yemen ay sa wakas ay napalaya na. Siyempre yan ay sa pangunguna siyempre at untiring effort ng ating mahal na Pangulo na hindi talaga tumigil na i-exhaust ang diplomatic channels at ang lahat ng paraan nang sa ganun ay masiguro ang kaligtasan nila. Ayan, so nakikita nyo po sa inyong mga screen actually malapit na po silang makauwi at we're really thankful. Okay, we're really thankful na napagtulong-tulungan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at syempre po ay yung talagang effort talaga, yung push for the care, 'di ba? Yung alaga at kalinga sa ating mga OFW. So ano ba nito? Ano ba ang
inaasahan naman din? At ano ba ang medyo background naman nito, Asik Jerome? Asik Kiko, no, siguro ang konting kwento lang, baka habang may oras pa. So ano to, siguro nakita natin to sa mga videos, no, yung may helicopter na nag-swoop down dun sa vessel nung MV Galaxy Leader, tapos may bumaba na mga Yemeni armed Yemeni para i-hold ang vessel nila, apparently because of the association with Israel. So yun po yung nila, nangyari po to November 2023 pa. So through the efforts, tama si Kiko, through the efforts, ito yung sinasabi mo na whole of government approach. So ito po, very successful ang naging resulta kasi napabalik po lahat. Actually 25 po ang mga ang crew, composed of several nationalities, pero majority po 17 ay mga Pilipino. So through the efforts both of the DFA, of course the DMW, mainly because of the leadership of our president, we were able to effect the repatriation of the 17 hostage Filipino seafarers. Ang ko lang po dito, maganda po na sama-sama po yung mga sangay ng gobyerno kasi po ang DMW ang umasikaso po sa mga pamilya. Importante po, 'di ba? Ang ang trust natin sa DMW, hindi lang mga OFW, kasama po ang pamilya nila. So ito po, inalagaan po natin ang pamilya, kasama po natin na mag-alaga ang kanilang licensed mining agency. Nagpasalamat po kami doon kasi it's private sector. So po to, talagang it's a team effort. Hindi lang po gobyerno, pati private sector, pati yung principal tumulong po para maipabalik sila at ligtas na maipabalik. So po to, team effort talaga. Oo nga po. At kasabay po niyan, magbibigay rin po ng tulong pinansyal na 75,000 mula sa DMW Action Fund para sa bawat seafarer. Kasama na ang medical, welfare, psychosocial, tulong sa paghahanap ng trabaho. At sa mula sa NRCO ni Asik Kiko, National Reintegration Center for OFWs, bibigyan din sila ng tulong upang magkaroon ng pinimula sa kabuhayan, investment at karagdagang training o development programs. Yes, Director Jess, panimula pa lamang ito actually. Meron ding karagdagang tulong ang OWA at ang iba pang mga opisina ng gobyerno. Bagitin ko lang din kasi sinabi mo kanina yung well-being saka yung health nila. Ang Department of Health po at ang Department of Social Welfare and Development ay katuwang po natin sa mga sitwasyon na ito dahil alam naman nating napakahirap din ng pinagdaanan nila. Imagine sa hostage scenario, and at the same time yung hindi nating pagbitaw, yung hindi pagbitaw ng gobyerno sa mga pamilya nila, napakahalaga nun. And with that, gusto ko lang ding matanong kay Asik Jerome kasi we've talked about the Magna Carta, the IRR, and this good news. Asik Jerome, ano pa ba yung mga serbisyo ng sea-based concerns? Ano pa ba yung mga programa nang maipaabot din naman natin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na doon sa mga marino at doon sa mga pamilya ng ating mga seafarers? Yan, tama-tama, Asik. Siguro ipopromote ko na ang aking opisina, ang Office of Sea-Based OFW Concerns. So, as you know, yung dating POEA, ang naging major focus nila is OFWs in general. So mostly kasi ang mga nangyayaring is mga sa mga domestic helpers. Pero ngayon medyo natutukan na ang mga marino, which is tagal na nating ikinaklamor. So ang programa po ng Office of Sea-Based OFW Concerns, may ginawa po kaming parang ang tinatawag na school to ship to shore full cycle support. So ano pong ibig sabihin yan? Kasi po ang trust po or ang mandato po ng DMW Office of Sea-Based OFW Concerns ay hindi lang po pag-employ o pag-deploy ng ating mga marino. Ang trabaho po namin ay tulungan sila bago pa sila sumakay. So unang-una yung sa school, although hindi po ang DMW ang ng training nila, meron pong tinatawag na National Maritime Polytechnic na under po sa sa opisina ko po.
Ang National Maritime Polytechnic ay isang training institute. Ang location po niya ay nasa Tacloban. Meron po tayong mga training seminars dito sa Manila, pero ang ano po nila is more on research. So ang maritime research po sa kanila po nanggagaling. Tapos yung mga training, mga basic training para po ma-improve ang mga skills ng ating mga marino, doon din po isinasagawa. May ibang ano doon, mga courses, libre po. Ang medyo reklamo lang po dun sa NMP, medyo malayo. So ang ano lang po namin is, ang program po namin ngayon for the NMP is to set up a Luzon Training Institute and also a Mindanao Training Institute. Yeah, but they do offer online, di ba? May Yes. mga online Yes. services. Mamaya po, yung guest natin actually dun sa susunod nating segment ay para po doon naman sa mga training ito. Siguro, bago tayo pumunta doon sa susunod nating segment, maganda po siguro na, siguro Asik Jerome, ay mabanggit mo na lang din, with the shift and with the additional programs, yung talagang pinupursu natin, how has this actually played out o paano ito nakatulong dito sa mga nagdaan siguro 2 taon na nakita naman natin napakaraming mga seafarers natin yung naapektuhan. Paano yung naging response at naging tulong natin sa kanila, and with of course a dedicated office for seafarer concerns. So more siguro we compare it to previous policies or experiences from tao dito, mga naging experience ng seafarers before. So sinasabi nila parang madami silang dapat puntahan at tawagan kung saan sila pupunta para makahingi ng tulong. Ngayon, isa na lang. Diba? Kaya po naging tahanan ng OFW ang ating DMW kasi isa na lang po ang pupuntahan ng mga marino para magreklamo, para tumingin ng tulong, para gumawa ng informasyon. So ano na po yun? Nasa office na po natin. So meron na pong Office of Sea-Based OFW Concerns. Ang mga programa po natin more or less ay geared towards dun sa employment. So ang ano natin, we have created under then Secretary Toots Ople, the International Advisory Committee on Global Maritime Affairs. Medyo mahaba, IACGMA yung tawag namin doon. Medyo mahaba ang acronym, pero ang purpose po niya ay humingi tayo ng information on what's happening in the global stage. Kasi global ho tayo eh. So yung mga seafarer natin, syempre ang kailangan nilang mga balita o ano na ba mangyayari sa trabaho ko in 50 years. Ano na ba mangyayari sa decarbonization program ng mga ship owners na inaano ng International Maritime Organization, yung mga ganon. So inaalam po namin through that council kung ano na ang bago dun sa maritime industry. So napapabalita po kami kung ano na ba ang in 5 years po ba dadami po ba ang AI? Ang AI po ba ang papalit sa mga marino? So parang ganon. So we have a continuous dialogue with our foreign counterparts, including yung mga foreign unions. So bukod dun sa IACDMA, meron tayong mga yung para sa local, yung tinatawag na Maritime Industry Tripartite Council. So MITC, yan po ang kinabubuo naman po niyan. Again, yung mga local unions at yung mga manning agencies. So parang po yan, tripartite po yan. Kung meron pong mga bagong programa ang DMW, kinukonsulta po namin sila. Katulad po nitong IRR, nako, medyo matindi po ang konsultasyon namin doon. Nako, napakarami po talaga ng nagagawa ng ating sea-based concern. So, dito rin po, makakapanayan po natin ang isa sa mga benepisyaryo ng NMP Free Training. Ito po ay si Captain Rene Zamora. Maraming salamat po, Asek Jerome, sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa programa at serbisyo sa ilalim ng iyong opisina para sa ating mga OFW. So, ayan. So sa ating pagbabalik yun, Director Jazz, ready na ba sila? Narito na yung ating mga guest.
Alright, so live po on air, makakausap natin, I think via Zoom. They're here via Zoom. So si Asik Jerome, dito lang muna yan dahil ipopromote pa niya mamaya yung iba pang programa ng National Maritime Polytechnic Center natin, ng NMP. At sa pagkakataon pong ito ay nais naman nating makapanayam syempre yung ilan sa mga graduate, Director Jazz, ng ating skills training, free skills training mula naman sa NMP. I think they're all the way from Leyte, from Tacloban, Leyte, na nag-undergo ng ating training program. Si Captain Rene Zamora at si Miss Guaynalia Mergal ang ating makakapanayam sa hapon na ito. Online na ba ang ating mga on air na? Available na sila? Ayan, magandang hapon po, sir. Ayan, live po tayo ngayon dito sa tahanan ng OFW dito po sa Radio Pilipinas. Bumati po muna kayo, Captain Rene Zamora. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig ng Radio Pilipinas po, tahanan ng OFW. Maraming magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, sir. Siya po ay, si Captain Rene po ay isang master. Ayan po ang... Ayan, at online din ba? Nandito din ang isa pa nating guest, on board na rin, andito na? Si Miss Guinalia? Okay, sige, kung wala pa siguro, Captain, matanong lang po namin, baka maaari po ninyong ikwento, sir. Ano po yung training na kinuha natin sa NMP? Ayan. Roger po. Sa ngayon po, kinukuha ko po yung pang passenger, yung crowd and crisis management. Ito po yung pang di pasahero kasi po ito from cargo ship gusto kong makasakay ng passenger. At kailangan po ito po binibigay ng NMP libre po ngayon. Noon pa yata, last year pa ito nagbibigay ng mga libreng trainings ng CCM. So, medyo marami-rami po yung mga gustong makakuha, kaya ngayon ko lang po ito na-avail. Itong libreng trainings. Dahil po so parang ano to, Dear Jazz, cross-skilling, kumbaga from one skill set na pang cargo to additional skill set naman niya for passenger. Tama po yun. Kailangan pong kumuha ng trainings na ito para po sa makaka-apply ka ng passenger ship po. O, di ba? Kasi pareho actually itong in demand. Mataas ang demand. Tama, cross-skilling talaga yun. Oo, so parehong... Hindi lang upskilling at saka reskilling, cross-skilling. Oo, kasi hawak na niya yung certification for cargo. Ngayon magkakaroon siya ng certification and magkakaroon siya ng additional na kaalaman, dagdag kaalaman para naman sa ating tinatawag na passenger or crew. Nandito rin online ang isa pa nating OFW or at least isa pa nating beneficiaryo na nag-avail din ng training, Director Jazz, si Guinalia Mergal. Siya rin po ay kumuha ng libreng training sa National Maritime Polytechnic. Opo. Magandang hapon po. Good afternoon po, Ma'am Guinalia. Good afternoon po, ma'am. Opo. Hello po. Ano naman po ang nakuha nyo, ma'am, na libreng training mula sa NMP? Kwento lang po sa ating mga tagapakinig. Bali po, una ko pong nakuhang free training, yung basic training po na pinakakailangan po ng mga future seafarers po. Then, yung next naman po is yung tinitake ko now is yung STPP tsaka yung crowd and crisis naman po. Parang crowd and crisis. Mukhang madalas ko naririnig ito kasi binabanggit ni ayan pala. Hi kay shout out kay Executive Director June Del Rosario, kay ED June ng NMP. Madalas kong naririnig ito, mukhang ito yata yung isa sa mga bago-bago, trendy ba? Trending ito, mukhang marami nag-e-enroll dito. And I guess it has something to do with the global demand right now. Ayan. Okay. Ma'am, kwento ka naman. Paano mo na-discover or paano mo nalaman itong training na ito na binibigay ng National Maritime Polytechnic? Bali, through sa relative ko na actively working po overseas, then kinonfirm ko siya through
social media naman po, then mismo sa website naman po ng Maritime po. I would assume si Captain Rene, ganun rin po siguro ang naging experience niya kung paano niya nalaman na meron palang NMP free training. Di po ba, Captain Rene, ganun din po siguro ang ating Opo, ganun po, ma'am. Oo. So para po sa ating mga nakikinig diyan, so tumingin lang po sa aming mga Sa social media pages, saka sa website ng NMP. Actually, lagi itong nakapost doon sa mga kasamahan nga natin sa NMP. Lagi nila itong ina-advertise. Tapos may ano lang doon na magpalista daw ng maaga. Asek Jerome, ano ba yung mga mga mabentang course at how does this help or paano ba nakakatulong ito, itong mga kurso na ito para mas maging competitive o mas madagdagan ng kaalaman ang ating mga seafarers? Yung sa mga programa or mga courses dun sa NMP, mostly mga mga basic ang inaano nila. So in compliance with the STCW code. So ang STCW yung Standards of Training and Certification and Watchkeeping. So kailangan nyo po yan para po either makatrabaho sa barko or makasakay sa barko. So mostly po siguro si ma'am kanina na yung babae, very proud kami na may nagte-training na babae kasi medyo madalang ang mga women in maritime. Ngayon po dumadami sila because of I think the cruise lines. So ang ano po namin, ang thrust po namin ngayon is to invite more women seafarers, hindi lang po sa mga cruise lines o passenger vessels, but kahit anong vessels. And actually, women participating in the seafaring industries is actually highly commendable. And we promote it in such a way that yung protection ay nandiyan, di ba? Yung level of protection ay nandiyan. Yun nga natawag natin na yung paggalang sa manggagawa, it goes regardless of gender or regardless of identity. Yes. Talagang nandoon ang ano natin. In fact, may ano ko na rin, nasa provision po ng Magna Carta yan, yung non-discrimination and promotion of gender development. So nandun po sa Magna Carta of Seafarers, Filipino Seafarers, and dun sa IRR natin. So ano po yan, talagang kung hindi man po na bibigyang pansin noon, ngayon kailangan na pong isama sa mga programs po, hindi lang po ng DMW, pati po ng Marina, pati ng NMP. Sige po, napaka-importante po ng mga guests natin dahil nakita po natin kung ano yung mga concrete na mga programa at naging benepisyo para sa ating mga marino. Actually, both female and male. Actually, Director Joseph, medyo bitin na naman tayo. Oo nga. Magpapaalam na po kami pero I think nasabi na po ng ating mga guest yung kanilang naging experience. We're thankful to Captain Zamora and to Miss Gwen Mergal dun sa experience, and we do hope that there would be more of our kababayans na mag-a-avail ng mga trainings. Yung training po, baka po kasi iniisip na ating mga kababayan malayo po kayo sa Tacloban or malayo po kayo sa Region 8. Some of the trainings are actually offered online, and we're actually gearing towards more digital platforms para po mas mapaigting pa. Okay, mas mapaigting pa at mas malawak pa po ang marating na serbisyo at training po. Hindi lamang ng NMP, bagkus po ay ng iba pang mga sangay at opisina ng DMW. Yan. So, I think with that, maaari na po tayo makipag-ugnayan sa DMW Central at Regional Offices sa pamamagitan ng aming DMW emails, feedback@dmwgov.ph na matatagpuan po sa aming website. Kung may nais po kayong idulog na reklamo bukod sa ating hotline na konektado sa iba't ibang host countries, 24/7 po yan. I-dial lamang po ang 1348. Ano mang kaso ng illegal recruitment, job scam, or human trafficking, email lang po sa airtipinfo@dmw.gov.ph. Asek Kiko.
At syempre po, mag-message po gaya po ng binabanggit namin na ingat-ingat po tayo sa mga illegal recruiter. Napakarami po niya. Nakala nyo fini-friend-friend kayo at kino-close-close kayo. Yung pala ay niloloko na po kayo at kayo po ay re-recruitin illegally. So mag-ano lang po tayo. Diretso po tayong makipag-ugnayan sa mga verified page po at verified information channel ng Department of Migrant Workers. Naka-flash po yan sa ating mga screen. So muli po, ito pong muli ang tahanan ng OFW, live na live po dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli, si Assistant Secretary Kiko de Guzman, kasama po namin ngayong hapon Assistant Secretary Jerome Pampolina ng Sea-Based OFW Concerns. Ako naman po si Dear Jasmine Angapatan. Paalam po hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod po, every Thursday po, 3 p.m. to 4 p.m. dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang tahanan ng OFW.